3 lessons I learned from nanay na parati kong baon-baon kahit saan ako magpunta. Lalo na pag ako'y nabibigyan ng pagkakataong makapagsalita sa harap ng mga nais makinig. Una, naalala ko nung ako'y bata pa, mahilig po ako sumali sa mga declamation contest, oratorical contests, minsan po sa mga amateur singing contests. Ang parating sinasabi sa akin ng nanay na sa palagay ko ay paraan niya para magbigay ng lakas ng loob sa akin ay, "Anak, even before a contest begins, you are my winner." So ngayon pag binabalikan ko, sabi ko, paano naman ako matatalo nun? Baon ko pag dating sa entablado, panalo na ako kasi sinabi ng pinakamahalagang tao sa buhay ko na bago pa man magsimula ang contest, ako na yung winner niya. Nakakatuwa. Pangalawa, naalala ko ito nung ako'y papunta ng Maynila para mag-aral. Kasi elementary sa Borongan, Eastern Samar naman ako nag-aral. Although, yung grade 1 ko po ay ako'y nag-aral sa Canavid, Eastern Samar. High school, I went to the seminary. So, nung ako'y papunta ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo, nanay told me, again, in that very, very special way, na paalala, pero dinadaan niya sa kwento. Sabi niya sa akin, kahit anong mangyari, whether you become successful or not, iisa lang ang gagawin mo. Come home. In Waray, it sounds beautiful. Sabi na sa akin, whatever happens, don't lose your way back home. At ginawa ko po yan. Sa dami ng aking pinagdaanan, mahirap, masaya, to this very moment, I know my way back home. Pangatlo, I was doing one of my shows. It was a conversation I did with a politician kung saan napunta ang aming pag-uusap sa mga personal na bagay katulad na lamang sa aming mga pamilya. Akala ko, dahil matagal na panahon ang lumipas, it was okay for me to talk about tatay being born out of wedlock. So marami kaming pinag-usapan, marami akong sinabi. Because I felt I also had to deal with my own demons. May mga skeleton din ako sa aking closet. And I wanted to be able to talk about it. Cathartic kasi yung effect pag nailalabas mo. That was the first time I spoke about my father being born out of wedlock. Kinaumagahan, I think we were having breakfast. Sabi ng nanay, gusto kitang makausap. And I said, nanay, opo. Sabi niya, napanood kita kagabi at ikunento mo nga ang buhay ng iyong ama. Sabi niya, hindi ko nagustuhan. Nasaktan ako. And I was deeply affected. I apologized to my mother dahil wala akong intensyon na masaktan ng aking ina. She was the last person that I would have wanted to hurt. But I will not forget what she told me. Sabi niya, naiintindihan ko why you needed to talk about it. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, you also have to deal with your own story. Pero sana maalala mo, hindi lahat ng totoo sinasabi. Lalo na sa telebisyon. Lalong-lalo na pag alam mo may nasasaktan ka. And in that case, I hurt my mother. So hindi lahat ng totoo ay sinasabi. Lalong-lalo na pag nanay mo ang nasasaktan. 3 lessons
I learned from my mother that continue to guide me to this very moment.